What's up mga kalason? Nandito na naman tayo sa Glorieta para sa round 2. Ano nga ba yung round 2 na yan? Eto mga kalason, babalikan natin ang Omniverse. Tingnan natin kung ano mga bago dito. Let's go! So ayun na nga mga kalason, second time na natin dito sa Omniverse pero talagang nawiwindang pa rin ako tuwing nandito ako sa loob dahil sobrang ganda ng mga nakadisplay talaga dito. Kagaya ng mga to, di ba? Panalo talaga. Gusto ko rin makita kung ano ba mga bago sa Omniverse. Katulad na to mga kalason, yan no, bago lang yan. Ang ganda, di ba? Pati itong statue ng mga anime, last time na nandito ako, wala pa yan. Yun ang nakakabilib kay Boss Idol Manager Lodi Ryan Season, yung may-ari ng Omniverse. Hindi siya tumitigil sa pag-update ng mga koleksyon niya. Tuloy-tuloy, parami ng parami yung mga nakadisplay dito. Kaya naman talagang sulit na sulit yung babayaran mong 1,500 para makapasok dito sa Omniverse Museum. Eto mga kalason, bonus ko na sa inyo to dahil hindi to kasama doon sa tour pag pumasok ka sa Omniverse Museum. Eto kasi yung private office ni Boss Ryan Season. Grabe yung mga painting dito signed pa ni Alex Ross at ni Stan Lee. O diba, san ka pa? Magkano kaya inabot tong mga to? I'm sure mahal lang ang value na to. Bukod kay Alex Ross at Stan Lee, marami ring signed pictures dito tulad ng mga yan. At marami ring mga nakadisplay na statue dito. Ito yung mga wala siyang mapaglagyan sa loob, kaya dito muna nilagay sa loob ng office niya. O diba, ang aangas mga kalason. Sana all walang mapaglagyan, diba? Ganun kasi karami yung mga koleksyon na nandito sa Omniverse. At uulitin ko, isa lang ang may-ari niyan. Yun ay si Boss Ryan Season. Ganon kalason na lason sa laruan si Bossing. Talagang baon na baon. At hindi na makakaahon, no? Alright, so papasok na tayo sa favorite section ko. Ito yung Star Wars section. Grabe, pangalawang beses ko nang nakita to pero sobrang no-overwhelm pa rin ako tuwing papasok ako dito sa loob. Para akong nasa heaven mga kalason. Dahil kung hindi nyo pa alam, ito ang kinokolekta ko. Mahilig ako mangolekta ng mga Star Wars na laruan. Pero yung hindi ganitong klase kasi itong mga to pangdiinan na to guys. Ito nga pala guys yung ginamit dun sa actual movie kasi nung time na ginawa yung Star Wars, hindi pa naman uso CGI noon, di ba? Napakarami ring life-size na statue dito guys. Again, lahat to lisensyado. License lahat to. Kaya I'm sure mahal ang bawat isa niyan. Tulad ng mga Stormtrooper, Death Trooper at ito yung Royal Guard. At guys, marami pang life-size dito. Hindi lang yan. At alam nyo ba guys na maraming estudyante ang nag-field trip dito dahil marami rin silang matututunan pag bumisita sila sa Omniverse. Eto mga kalason, napakaangas. Tingnan nyo naman bago lang din to kasi nung pumunta ako dito nung first time, wala pa yan. Pwede pa nga magpa-picture habang nakaupo ko sa throne. Pero ngayon, ayan na, si Darth Sidious na yung nakaupo. At syempre, hindi mo mawawala si Vader na lagi niyang katabi, di ba? At nandun din si Starkiller. Ayan yan yung apprentice ni Darth Vader. Kung legit na Star Wars fan ka tulad ko, talaga namang maglalaway ka dito as in dahil sobrang ganda ng mga Star Wars items dito. Kung pwede nga lang mag-uwi ng isa, ginawa ko na Grabe mga kalason, bihira ka lang makakita na life-size Jabba the Hutt. Isa rin to sa mga bago, yung speeder bike. Guys, wala yan dati. Kaya ngayon, pwede kang pumunta rito at sakyan yung speeder bike at magpa-picture.
Fan ka ba ni Harry Potter? Kung oo, ito ang section para sa'yo. Sobrang ganda dito, talagang magical. At syempre, meron ding Game of Thrones. Hindi rin mawawala ang Lord of the Rings. Etong dalawa na may espada, bago rin yan mga kalason. Hindi ko nga lang alam kung ano yung tawag sa kanila. Nakalimutan ko na eh. Ang hirap kasi tandaan kung ano ba yung bago at luma sa sobrang dami mong makikita dito. Pero ito, sure ako, bago rin to guys. Kasi ngayon ko lang to nakita dito. Okay, nandito na tayo kay Superman. Hindi ko alam kung may bago dito pero feeling ko wala yatang bago guys. Ito pa rin yung inabutan ko last time pero ang ganda pa rin, di ba? At ang pagkakaalam ko mga kalason, yung isang suit na nakadisplay dito sinuot talaga sa actual movie. Dito naman tayo kay Wonder Woman. Ito yung bago dito mga kalason. Yan no, si Wonder Woman na nakasakay sa kabayo. At syempre mga kalasod, hindi ko na naman natiis na hindi magsulat dito. Ayan no, Tito Nami. Kasi nga nakakaaliw talaga magsulat. Ito rin yung isa sa mga bago mga kalason. Ito yung bago kay Aquaman mga kalason. Ang ganda niya tingnan lalo na sa personal. Lumipat naman tayo sa Justice League. Ano nga ba mga bago dito? Ito guys, si Green Lantern. Sobrang hirap na mahanap niyan dahil hindi naman pumatok yung movie niya. Kaya ang hirap hanapin ng ganyang figure. At ito rin si Shazam. Bago rin to mga kalason. Okay, nandito na tayo sa Batcave. Ano nga ba ang bago dito guys? Well, mapapansin mo talaga yung bago yung namumula. Ayan si The Flash. Bago lang yan mga kalason. At kung hindi ako nagkakamali, ang Omniverse ang unang nag-display ng ganitong klaseng Flash dito sa Pilipinas. Kung paborito mo si Batman, kahit sinong Batman pa yan. Ayan, nandyan sila lahat. Mamili ka na lang kung sinong actor yung favorite mo. Yung unang punta ko dito, wala pang ilaw yung mga monitor na yan. Ngayon, ang ganda na Ito rin mga kalason, yung actual Batsuit na ginamit ni Ben Affleck sa movie niya. Sa sobrang daming nakadisplay dito, medyo mahirap din tandaan kung alin ba yung bago o yung luma. Ito ang Joker na to mga kalason, hindi ko maalala kung bago ba to o luma pero ang ganda talaga, 'di ba? Pero sure ako na ito si Harley Quinn, bago to. At isa to sa paborito ko, napakagandang Catwoman, 'di ba? Ang ganda talaga tingnan pag magkakasama yung iba-ibang klaseng Joker, lalo na kung favorite character mo si Joker. Kasama ko nga pala si Boss Rai ng Art Collectibles. First time niya Alright, kung Avengers ang trip mo, ito ang section para sa'yo. O bakit Daily Bulgar? Kasi yung family ni Sir Ryan Season ay may-ari ng Bulgar na dyaryo. Ayan ang gaganda ng mga Spidey, diba? Tsaka 1:1 yung scale ng mga statue dito. Kaya sobrang laki talaga. Parang actual size kumbaga. At halos lahat ng mga statue or nakadisplay dito license mga kalason. Kaya yung value niya mas mahal talaga. Ngayon ko lang nakita na may ilaw itong part na to. Ang dami palang laman. Ito mga kalason, actual Captain America suit na sinuot ni Chris Evans sa movie. Grabe, kailangan pag nandito ka malikot yung mata mo dahil sobrang dami mong pwedeng makita. Tulad na lang ng mga to At ito, imposibleng hindi mo mapansin. Sobrang laki ni Hulkbuster at sobrang mahal mga kalason.
Eto mga kalason, si Thanos, bago rin to. Sobrang laki. Alam ko sa ibang bansa pa galing yan eh. At ito rin mga kalason, alam ko bago to eh. Dahil hindi ko to nakita last time. Pati na rin tong Mark III na under construction. Bago rin to guys. Ang angas, 'di ba? O tingnan nyo, binubuo pa lang si Iron Man. At syempre, ginaya ko yung posing ni Iron Man. O yan o, ang angas, 'di ba? Mukhang tanga lang, 'di ba? Ito yung isa sa paborito kong section. Dahil unang-una, 1:1 scale na yung mga Iron Man at license pa lahat yan mga kalason. So imagine mo na lang kung magkano inabot lahat yan. At bukod sa 1:1 scale, meron pang mga half bust dito na nagkalat sa gilid. Kaya kung fan ka ni Iron Man, sure ako na mag-i-enjoy ka sa section na to mga kalason. Susunod naman ang anime section. Ito, dumadami na rin yung mga anime na nakadisplay dito. Kasi si Boss Ryan, medyo nauhook na siya sa anime talaga. Kaya paniguradong dadami pa yung mga nakadisplay dito sa anime section. Wag nyo na akong tanungin kung sino yung mga yan ha. Hindi ako familiar sa anime mga kalason. Dahil Samurai X lang pinanood ko. At nandito na tayo sa library section mga kalason. So ibig sabihin malapit na matapos yung tour. Dahil ang next na to yung horror section na. Makikita nyo dito sa library si Hellboy pati itong mga gremlins. Sayang wala si cute na Gizmo. Eto na yung horror section mga kalason. Pero don't worry, kasi kung meron kayong kasamang bata, pwede silang dumaan sa isa pang exit, hindi nila makikita tong mga to. At ito na yung pinakahuli mga kalason, yung sci-fi section tulad ng Alien, Predator, Terminator, nandito lahat yan. Isa sa nagustuhan ko sa Omniverse kung paano nila pinag-isipan at pinaghandaan kung paano nila i-display yung mga statues na makikita nyo. Talagang sobrang presentable nila. Ma-appreciate mo talaga bawat isa. Gaya ng sabi ko kanina, pwedeng dumaan yung mga bata dito. Ito na yung exit para sa kanila. Para wag silang matakot dun sa horror section. At pagkalabas mo, pwede ka magpa-picture sa Simpsons family. Ayan tabi ka sa kanila sa sofa. Marami ka pang pwedeng makita ng mga statues or laruan na nakadisplay sa labas. At pwede ka maglaro nung arcade. Libre lang yan guys ha. At meron ding binibentang merchandise ang Omniverse. Kaya pwede ka magkaroon ng remembrance na nanggaling ka dito. So make sure na papasyal ka sa Omniverse dahil siguradong mag-i-enjoy ka dito. Babush!